Hello, Timotantic all over the world! In this episode, ipapakita namin sa inyo kung gaano nga ba talaga kaganda ang Masasa Beach here in Tingloy, Batangas. Ipapakita po namin sa inyo ang real situation kung paano mag-commute from Anilao to Tingloy Port. First time din natin magta-transient. Kamusta nga ba ang experience? Komportable ba? At gaano nga ba kaganda talaga ang Masasa Beach? Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, subscribe na po kayo. At kung gagamit naman po kayo ng Agoda, hotels man yan or activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Magandang umaga, everyone! Good morning, guys! Yes, apakaganda rin ng panahon. Today is June 20, Saturday. Yes, and ngayon, pupunta na tayo ng Masasa Beach. Yung Masasa Beach, nandoon siya sa Tingloy Island. So, from here, sa ating accommodation, kailangan nating sumakay ng tricycle going to Talaga Port. Dito yung ating accommodation, and ito sana yung Mabini Port, or also known as Anilao Port. Pero again, kapag nga habagat season, nalilipat nga yung port sa Talaga Port. So ngayon magta-tricycle tayo. Nagtanong na tayo kahapon, nagka-idea na tayo, dapat daw, maximum na daw yung 100 pesos going to Talaga Port. Lakad tayo ng kaunti kasi medyo mahal yung sinisingil doon. Eto isang bus sila di ba? Pag Saturday nga, totoo, mas marami nga yung tao dito. In-expect din namin. Hello po. In-expect din namin sa Masasa Beach. Hello po. Hello. Taga saan po kayo? Muntinlupa. Tara. Hello po. Mga taga Muntinlupa City. So ngayon sa Masasa Beach, in-expect namin marami rin yung tao. Ito na. Nakahanap na tayo ng tricycle. Konting lakad lang. Hello po. 100 pesos kay Kuya. So, yun naman kasi talaga yung sinabi na sa atin kahapon. Tara. Hello po. Ano pong name niyo, boss? Kuya Ruel! Kuya Ruel. Nandito na tayo sa Talaga Port. Ayan dito, feel na. Buhay na yung area. Meron dito mga kainan. Ang daming biglang tindahan. Nasa covered court siya. Okay po, thank you po. So dito daw yung... Opo. May booking transit na po kayo. Wala pa po. Wala pa kayo. Opo, wala pa. Ay, meron na po. Meron na po. May tutuloyan na kayo. Opo. Ito. Ticket po tayo. Ito yung ticket. Montenegro. And ito yung pamasahe. 210. Pero guys, nakita namin merong announcement na starting July 22, magbababa yung presyo. So kapag napanood nyo to, mas mababa na yung presyo nung fare natin going to Tingloy. Lahat ito guys ay pasahero going to Tingloy. Yung next na ay 9 a.m. Merong 7 a.m. yun yung pinakamaaga. Ay, may McDo dito. Why not? Hello po. Tignan natin kung meron bang beach dito. So ito yung nakikita ko sa mga reels doon sa Anilao Port kapag ka doon yung sakayan ng ferry. Tignan nga natin. Almost the same pa rin naman yung alon. Actually mas maalon pa nga rito ng very light. Kasi open siya. Pero kagabi, nung nakatambay tayo doon sa accommodation natin, mga 7 p.m., lumakas yung alon.
Ang linaw din ng tubig. Ayun nga, dito sa Talaga Port, kapag dito kayo nag-stay, wala ritong beach. Unlike doon sa Anilao Port, merong mga beaches. All set na tayo. So madali lang naman yung procedure kasi pagbaba nyo ng sasakyan, meron kagad lalapit sa inyo tapos i-guide kayo kung saan kayo magbabayad ng mga fees. So i-ready nyo na yung inyong pen or pencil at papel. Ililista na natin. Maglilista na tayo. Ito yung mga binayaran natin. Ang una natin binayaran guys ay yung ferry boat natin at 210 pesos. Tapos next naman yung Municipal Environmental Protection at 50 pesos. Tapos next ay tuturo kayo para magbayad kayo ng barangay fee na 10 pesos. Ang total na binayaran natin kada isa ay 270 pesos. Dito pa lang pwede na kayong bumili ng baon ninyo. Pero wala kami rito nakikita nung katulad doon sa Anilao Port na bilihan ng mga raw meat na pwede ninyong ibaon at doon iluto. So just in case, saan kayo bibili? Malamang doon sa Talaga Market mismo. Ayan, ang situation now. Dito feel na. Na tourist spot na yung pupuntahan natin. And guys nga pala, pagdating naman sa Transient, nag-post lang tayo sa FB, nag-post tayo, then marami namang nag-reply sa atin. Yes, so doon na tayo namili. And ganito yung mangyayari dyan. Para lang hindi lang kayo malito. Kasi meron minsan 3, 4 na katao. Tapos iisang transient yung i-recommend nila sa inyo. Kasi nangyayari, hindi yung owner mismo yung kausap ninyo. Kumbaga para silang ahente. Nag-ahente na sila. So simula pa lang sabihin nyo na kaagad yung mga gusto nyo. For example, location, meron kasing uphill. So sabihin nyo doon lang kayo sa ibaba, malapit sa beachfront, and then dapat free yung wifi. As in free, hindi yung piso wifi. Yung piso net. At 8:40, dumating na yung ferry. Ito yung galing ng Tingloy. So nga pala, yun ang magiging problema kasi random seat siya. So imagine mo, makikipag-unahan ka talaga. Sabi ko kaya, so na tayo makipag-unahan. For sure namang makakasakay tayo. Kahit nakatayo na lang tayo. Carry lang. Kasi yung magiging biyahe naman, ang alam ko wala pang 40 minutes. Ang init pa naman kapag pumila kayo. Ayan na, oh. Diba? Sugod na. May problema, Wala kasi talagang seat number, tapos walang maayos na pila. Sana may seat number na lang, no? para Kasi tingnan nyo, or hindi na yon, sana meron na lang nag-organize ng pila. Kasi kawawa din naman yung mga seniors kapag nagit-git sila. Yan ang real situation. Ayun, katulad may mga seniors. Yan ang real situation. Kapag weekends kayo pumunta sa Tingloy or Masasa Beach, nakapasok na tayo. Ito yung sa ibaba. Halos puno na. And meron naman pala sa taas. Tara, kaya tayo. Ay, Bibi, oh. Bibi! Bibi! Ito tayo. Dito tayo nakahanap ng pwesto. Yan sa Enzo. Kung nasaan yung electric fan. Tapos, kung talagang naiinitan kayo, ito, pwede dito sa labas. Ayun, oh. Kanya lang, ang init. Kasi yung araw din. So, mamili kayo. Yung mainit dahil sa kulob or mainit dahil sa sikat ng araw. Puno-puno na rin tayo. Pero pakiramdam ko naman, hindi naman sila mag-over capacity. Huwag naman sana. So yan, gusto na namin sa inyo. Hindi namin sa inyo may advice na huwag kayo ritong pumunta ng weekends. Kasi for sure, yung iba naman kasi sa atin, weekends lang pwede. Lalo na yung mga merong working weekdays na. Yes. So kaya, actually, ito rin yung pinakita namin. Pinili naming araw. Para nga yung talagang real situation yung makikita ninyo. And considering guys hindi ito peak season. At 9:10, umalis na tayo. So far, so good. Kalmado naman yung alon. At humangin na din. Hindi na masyadong ramdam ang init. And nagbaon na lang din tayo ng burger.
Burger! Ang lapit lang din pala. In just less than 30 minutes, nandito na tayo sa Tingloy Port. And nadaanan din, I mean, from our ferry, natanaw din namin yung Monte Maria Shrine at saka yung Isla Verde. Tapos pupuntahan natin yung Masasa Beach. Halos kaharapan niya lang pala yung White Beach ng Puerto Galera. Ang ganda ng panahon and ang payapa nung alon or nung dagat. Ganda. And from here, sasakay pa daw tayo ng tricycle going to our homestay. Siyempre, dapat meron tayong dagat check sa port. Oh my gosh, ang linaw ng tubig. Tara, grabe. Mas malinaw siya nung nandito na tayo sa baba. Tignan natin. Dagat check sa port. Sobrang linaw ng tubig. And ang maganda, walang kalat, walang basura. Tara na. Ito naman ang daming tricycle na nakaabang na dito. Nakasakay na halos lahat Tayo naman, tignan natin kung paano yung procedure. Alas nito, mas organized siya. Tapos sinabi na rin sa atin kung saan tayo bababa. Ang sabihin lang daw natin, Palayan. And then yung name ng ating homestay. Mas maganda nga na medyo pinatilang natin yung mga tao kasi meron palang mga procedures pa dito. So dito, magbabayad ng environmental fee, 50 pesos. Kapag daw PWD, walang bayad. 6 pababa, walang bayad. Pero seniors at students, walang discount. Tapos after nyan, Ilan taon na po kayo? 4339. registration naman. Kanino stay po kayo tutuloy? Ayan. OML. Dito pala, tinatanong yung homestay. Paano po kapag ka day tour, okay lang na wala pong sasabihin? Sila sir, tapos bago mag-pour nandito. Okay po. Ayan, itatanong sa inyo yung homestay ninyo. Pero kapag ka day tour lang, dapat daw before 4 nandito na. Tapos bibigyan na kayo ng number 21. Since wala naman ng tao, for sure tayo na yung next. Parang medyo mahirap nga dito kapag ka, holiday. Nung Holy Week siguro, grabe. Ayun, ang dami pa rin naman dito ang tricycle. So, super organized. Ito, palayan din tayo. Palayan. Ito na po. Thank you po. Pakita lang natin sa inyo ng kaunti yung community. Ito yung kalsada niyo. Ito, very probinsya vibe. Yung para rin kayong tumawid ng Puerto Galera. Ganun yung feels niya. Ito yung community, may mga tindahan. So, ang laki-laki pala talaga ng Tingloy. Kumbaga, yung Masasa Beach, maliit na part lang siya ng Tingloy Island. Yun lang yung mas naging popular na puntahan. Pero kahit pa paano malaking isla pala siya. Pakiramdam namin mahirap siyang i-explore nang naglalakad ka. Mukhang malayo yung Masasa Beach sa community. Dito na yung terminal ng tricycle. Hindi na sila pwedeng pumasok sa loob ng Masasa Beach. And grabe, ito nga yung sinasabi namin sa inyo, merong mga accommodation na nandun talaga sa taas. As
As in, aakyat babain nyo siya if ever. Kaya, siguraduhin nyo na kapag nagpahanap kayo doon sa parang mag-aahente nga sa inyo, dapat sa baba lang. Uy, grabe, ang ganda talaga. Nasa mataas na part kasi tayo. Tingnan nyo naman yung kabundukan, no? Ang ganda. Excited na kami sa Masasa Beach. From here, ayun yung Masasa Beach, oh. Malayo-layo pa yung lalakarin. Meron doon parang dadaan ng Pilapil. Ito pala yung sinasabi nilang palayan. Ayun, pababa pa to. So, dito pa tayo. Tara. Ay, sa kanila yan? Owner. Ito yung owner. So, dito pa lang pala. Susunduin na rin kayo. Pababa, oh. Paano mo kami daan papunta sa beach dito? Ito, ayun na. Ito. Pupunta kami, dito kami dadaan. Ay, dito may daan daw sa kanila pababa. Sa beach na tayo. Kasi grabe, alam niyo ganda. Bes, ang sarap naman itong paliparan ng drone. No? Ang lawak na palayan niya. Tapos beach. As in, community talaga siya. Pero, puro ano na to, ha? Accommodation, homestay. And then, nagtanong kasi kami, sabi kasi, magbaon na nga lang daw kami ng meat para makapagluto. Eh, hindi naman na tayo para magluto pa. Ang plano sana namin, magbaon lang ng mga noodles. Kasi overnight lang naman tayo. Nagtanong naman kami kung merong tindahan dito. Marami naman pala. So, kaya hindi na rin tayo nagbaon. Yung water, provided na din ng accommodation natin. Ito yung mga bahay. Ay, dito pa tayo, pababa pa tayo. Hello po. Ito, pinadaanan ulit tayong tindahan. Ay, ito na. Oh, nandito na tayo. Thank you po. Grabe. Ito yung daan. Nakakatuwa. Very probinsya vibe talaga. Tapos pili lang kayo ng AC room. Ay, pumasok na rito. Dito tayo. Ang pangalan nitong accommodation natin ay Mel. Oli and Mel. Ito si Sir Mel. Kapangalan ko pa. Ito yung pang... ilan po kasya dito? 10. Pang-sampuan. 10-12 dyan. Magkano po ito kapag ganito? Per head din po. Per head, magkano po? 700. 700 per head. Okay po. Air condition siya. Discount. Depende sa usapan ng si Mrs. Wala dito na napunta sa barangay. Ito pong sa amin, magkano po yung ganito? Ito naman yung sa atin. Yung room natin. Room 2. Ito siya, oh. Ano ba usapan niyo, sir? Meron ditong double bed. Wala ko alam sa Meron usapan ditong niyo. king size bed. Apo. Kumbaga double decker siya. Ito yung mineral water, free na daw yan. Tapos luto. Pati gas, Kuya Mel, libre na. Opo. O pati gas, libre na. Pwede kayong magluto. And then, ito daw yung ref. So, yun nga, kung maramihan kayo at may baon kayo, magluto kayo. Kami naman kasi dalawa lang naman kami ni Enzo. Yung overnight pwede sa aming instant noodles. Pakita ko din sa inyo yung toilet. Common CR tayo, guys, ha? Oh, ayan. Super simple. Meron tayo ditong Ano ba tabo. usapan niyo ni Ma'am Judy? And timba naman. So, maaliwalas naman. Parang pinsan niya ate ni Mrs. Kahit papaano. And ngayon daw parang kami lang daw ata yung guest. Bigla ako na-excite. Ako din. Kasi the first time natin mag-ganitong experience. Oo, first time natin yung nasa transient. Kasi syempre, dati meron naman kami nakikita mga transient. Kaya lang kasi parang naiilang ako na yung lalabas ko may-ari. Kaya maganda dito, 3 rooms yung available. Tapos yung may-ari nasa kabilang, gumawa siya ng room na nasa labas. labas, oo. Para ganun. And then ngayon, by this time wala namang Ibang naka-stay. guest. O wala namang guest na iba. So yun lang din minsan kasi, di ba, kunyari, common CR, makipagparamdaman ka pa kung may tao ba? So ayan. So
we're so happy na ito yung nakuha natin kasi again, ang dami nyo ritong makokontak sa Facebook, mag-aahente sa inyo, tapos yung iba nasa taas. So, o nga pala, baka lang kasi may hindi nakapanood, tapos ito lang yung napanood, paano ba tayo rito nakapunta sa Masasa? So, una, sakay lang kayo ng bus going to Batangas Grand Terminal, Cubao man yan, Pitex, Or Buendia. Buendia. And then pagbaba doon, labas lang kayo, nandoon yung terminal naman ng jeepney, sakay lang kayo ng Mabini talaga. Tapos guys, pag nakakuha na kayo ng transient, lahat na ng info gusto nyong malaman, itanong nyo na sa nakausap nyo. For Yes. example, yung wifi ba, kung sariling wifi ba o piso wifi. Yes. Ito, make sure taga namin ni Mel na wifi taga makukuha natin, hindi piso wifi. Kasi bukod sa nakakatipid kayo, syempre pagka piso wifi, mas maraming nakakonect. So ito, baka mas malakas siya. Ngayon nakakapag-play kami ng YouTube. And also, nung una kasi akala ko wala ritong mabibilhan, walang tindahan. Ngayon parang dami pala ritong tindahan. Ang wala rito, tinanong ko kay kuya, yung parang ulam, karinderya, ganon. wala daw. Magluto na lang daw kami or magsaing. And of course, pati yung ferry schedule, ilagay namin dito yung Montenegro. And then kanina ko pa sinasabi sa inyo na July 22 magpapalit ng magbababa ng presyo. No, it's June 22, 2026 magbababa na kahit papaano ng pamasahe. So ayan yung schedule, balikan para lang may idea kayo. So ngayon ito, para tayo nagbabahay-bahay. Tapos mamaya magluluto-lutuan tayo. Labas tayo, bili lang kami ng noodles, tapos lulutuin natin. Ito pa yun, guys. Pwede daw tayo mag-video, okay. Want to sawa. Libre ba yun? Yes, libre. Kung gusto nyo rin daw mag-Gino man dito. Ay, hindi. Kerry. Alas 6 lang yung Oo. Hanggang alas 10. Baka gusto niyo sir, mag-video okay na. Ay, hindi po. O, ito yung bait ni Kuya Mel. Hindi po muna. Bibili lang po kami ng noodles. O, tara. And, ang maganda rin ngayon, wala kasing, hindi na po, okay na po, kami na po. Napakabait naman ni Kuya Mel. Samahan pa tayo. So, nagkataon na wala kasing guest. So, napa-check-in agad tayo. Kahit 10 a.m. pa lang. Ito, tindahan agad to pag akyat natin. Bila lang tayo ng noodles at saka itlog. Hindi na tayo magsasaing-saing. Overnight lang naman tayo, mamayang gabi. If ever, tuna at tinapay naman yung pwede namin kainin. Diba? Nakaano na. Nakaplano na yung mga kakainin natin. Ito na yung ating pansit canton. 20 pesos yung isa. Tapos yung egg naman ay 10 pesos. O at least diba pati yung price, hindi siya ganun kataas. Tamang-tama lang. Very probinsya vibe. Nakakatuwa. Ang pakiramdam tuloy namin ni Enzo, Bes, para tayo nagbakasyon sa probinsya, ganun yung feels. Which is good. Hindi natin iindahin yung init. Lalabas agad tayo. Yes, kasi nakapagpalipad na si Enzo ng drone. Grabe, sobrang ganda. Hindi pwedeng hindi natin ma-enjoy yung ganito kaganda. At hindi pwedeng hindi namin sa inyo maipakita. From time to time naman, kumukulimlim. Tapos sabi nung may-ari doon, sa pinag-stayan natin, sa Anilaw, ang mahirap daw dito sa Masasa Beach, yung wala ka talagang masisilungan kapag ka day tour. Kaya ngayon, sa totoo lang, by this time, maririnig nyo, ang daming nagbibideo, okay? Per homestay, sabay-sabay. Kasi nga siguro yung mga guest, nandito pa, hello po, nandito pa sa sa mga homestay nila kasi nga mainit. Tayo, Diyos mio. Tara na, explore na tayo. Ito yung sinasabing palayan. Kaya kapag bababa ng tricycle, sasabihin, sa Palayan. Sa Palayan. Ito lahat to homestay to. Ito yung mga nasa ibaba. Ito, Soledad. Just in case lang. Soledad Homestay. Nasa ibaba lang yan. Ang ganda rin ng location. Pakiramdam nga namin siya yung pinakamalapit.
Eto na. Papunta na tayo ng Masasa Beach. Ano ba tawag dito? Pilapil? Pero hindi, kasi inano ni, sinimento na. Ang ganda! Iconic! Tapos yun yung paligid natin. Mga bundok. Hanggang doon sa taas, puro yan accommodation. Akyat tayo doon, kasi kanina nakita nga namin ang ganda ng view. So yung pag-akyat pala doon, parang na tayo trekking. Ganda! Ay, nakikita nyo naman na siguro yung bundok din sa harapan natin, ang ganda. And we are here. So sabay-sabay na nating masisilayan. Kanina medyo nagkaroon na kami idea kasi sa drone shot. Pero iba pa rin kasi kapag nandito na. Pag malapitan na. Yes. Nandito na tayo sa Masasa Beach. Ang sabi, bawal daw yung mga establishments dito. Pero tama yung hula ko. meron yan for sure. Na magtatayo ng kainan. Ayan, oh. Ito pa, oh. Thank you po. At mayroong mga cottages. Ang akala ko walay. Ganda dito. Ganda. Tapos, yung dito yung buhangin niya medyo grayish. Pero pagdating dun sa malapit na sa dagat, white na. Baliktad din, no? Ayan, oh. Makikita niyo yung difference, di ba? Thank you po. Ito, for example, ito dito, grayish. Tapos yung doon, oh, white na white. Oh, meron naman pala ditong mga, cottages. Ang ganda. Oh, ito rin mga pila nung bangka, ang gandang tignan. O tara, lapit agad tayo dito sa dagat para makita natin kung gaano kalinaw yung tubig. Oh. Ito yung pinakamalinaw na tubig na nakita natin so far dito sa Batangas. Kasi nga siguro dahil din white sand siya. Ay, ang ganda. In fairness naman. Meron pa dong cave, oh. Mamaya mag-explore pa tayo. Ngayon, namnamin muna namin ng very light. Ay, ang ganda rin pala kapag nandito ka, tapos nakikita mo naman yung community. O tara, picture muna tayo dito sa I Love Masasa. Sakto kasi yung araw. Ay, hindi. Against the light na pala Nasa tayo. gilid ng araw eh. Oo. Heto na yung I Love Masasa na signage. And tignan nyo naman kung gaano kaganda yung view natin. Actually, itong mga bundok, it reminds us yung mga bundok sa Anawangin. Kasi yung kitang-kita mo kumbaga yung details. Yung parang hindi siya anino. Ang ganda niya. And later, i-explore pa natin. Hindi lang talaga namin matiis na hindi pumunta rito nang maaraw pa. Kasi baka hindi natin makita yung natural niyang ganda kapag mamayang makulimlim na. So mamaya naman tayo mag-e-explore ng very light. We love Masasa. Ganda. Ito, oh, merong mga tindahan. Penoy Balot, chicheria, shake, halo-halo. Ito pa, oh, coffee, siomai rice, meron. Milk tea, hello po. Meron dito mga cottages. Kung gusto nyo mag-book in advance, ayan yung number. Tinanong namin ngayon, it's 700 daw kapag ka whole day. Tapos sabi 500, depende talaga. Ang makakausap nyo kasi yung mga tao dito. So pakiramdam namin, kumbaga, yun nga, parang ahente. And then sabi sa amin, kung ngayon daw kami kukuha, 300 daw, ibibigay daw sa atin. Walang accommodation, pero meron naman palang pa-cottage. And meron ngang
mga tindahan. O tayo dito tayo, ayan o. May upuan dito. For free. Ito yung sandcastle, meron din sila. And ito parang sinasabi ko sa inyo kanina, na visible na mga bundok. Mindoro na yan. And eto, katapatan daw dito, ito na yung White Beach ng Puerto Galera. Ang haba pa nito, meron pa yan doon. Hanggang mainit, ano pa nga bang gagawin? Siyempre, magmerienda muna tayo. Tapos sa Edsa, sabi niya kanina, wala pala tayo doon makakainan. Nanugot po naman ako yun, di Tapos sabi ko sa kanya, ano ka ba, huwag kang mag-worry, nasa Pilipinas tayo, for sure may maglalako dyan. Ito na nga, oh. May naglako na kayo ng turon. Bumili talaga kami ng turon. Yes, magkano yan? 25 pesos lang turon dito. No, 25 pesos, tapos saging Saging con yelo, con yelo. 60 pesos. Okay rin na din. Hindi siya ganung kamahal. Tama lang yung presyo. Tama lang. Oh, ganito lang muna tayo. Relax lang muna tayo, merienda. Tapos mamaya pag bumaba pa yung araw, tsaka tayo mas mag-explore. Paano yung sabi sa'yo doon? Ano tawag doon? Lagoon Bay? Oo, doon sa may dulo. Lagoon Bay Pupunta daw tayo doon. doon sa Lagoon Bay. It's 4:30. Dumami na yung tao. Naglabas na. At yung mga nandito, ito na yung mga mag-overnight. Kasi, sabi doon sa port kanina, 4 p.m. yung mga magdi-dator dapat nakabalik na para umabot daw sa last na ferry or boat. Tapos ngayon nalaman namin hanggang 6:30 lang daw pala dapat dito open itong Masasa Beach. At 6:30 dapat lahat daw. Wala ng tao. Wala na dito. Ganda! O in all fairness, maganda tong lugar na to. Ayun nga, meron ka kasing mafe-feel na ano pa siya, untouched, ganyan. Iba din yung nagagawa ng wala pang mga establishments kahit papaano. Ang linaw talaga ng tubig. So maaga-aga pa naman, pwede namang maghabal papunta doon sa Lagoon Bay. 50 pesos daw ata, so 100 balikan. Pero tayo lakarin muna natin. Maaga pa naman. Kapag pakiramdam natin hindi na tayo aabot mamaya, kahit pauwi na lang tayo maghabal para umabot tayo rito before 6:30. Ay ano to, ba't may harang? Private property na ba to? Ayun yung ganda nung ginawa nila. Kami, okay lang syempre na magka-hotels para naman yung ibang turista ma-enjoy din nila, lalo ng mga foreigners. Pero sana meron siyang something na Rules, no? na rules kung gaano siya kalayo sa beach. 500 meters away from the Ganon. Ganon. Tapos lalakarin na lang, lahat tayo maglalakad na lang papunta dito. Nandoon yung sunset. Para kahit itong mga bangka na nakaparada, ang ganda niyang tignan. Iba-iba pa kulay. Guys, ito yung mga nagpapawikan. Yung dalawang bangka na to. Actually, nakikita namin nasa Pampang lang eh. Malay nyo makatsyempo tayo now. Yan nga pala, activity na yan ay 1 hour. 500 pesos. Dalawa na. Oo, dalawang katao. Tingnan nga natin, baka makatsyempo tayo dito. Paano ba tumawag ng pauwigan? Grabe, ang ganda talaga. Ay, yung doon na pauwigan.
Ang ganda ng Masasa Beach kasi, ayun nga, alam mo, hindi pa siya commercialize. Feel na feel mo pa yung nature, yung natural niyang ganda. Again, sana maalagaan. May nakikita kaming counting kalat. Ay, gusto mo lapit siya sa... Ay, naku, doon ka na dito rin pawikan. Baka makakita tayo dito ng pawikan. Dito. Pwede kayo dito maghanap din halimbawa ng mga island hopping. So syempre kung makakausap nyo kasi directly yung may-ari ng bangka, Bangka, mas mura siya. makakamura, oo. For example, 2.5 kapag kausap nyo ahente sa kanila, 2.2 ganyan. And then narinig ko, grabe, naghahatid Hatid sila sila ng sa Puerto Galera. Puerto Galera. 4,000 yung isang bangkang maliit. Ang biyahe, 1.5 hours. Grabe. Diretso na natin ang lakad. Alam nyo, ang iconic pala dito sa Masasa Beach. Ang ganda talaga. Ito, yung parang pupunta rin natin para tayo papunta ng Diniwid sa Boracay. Pero ito kasi yan, hindi mo mafe-feel na commercialized na siya. Ay, dito sa banda dito, ang hindi lang yata pwede, dito lang sa Masasa Beach mismo, Sa buhangin. sa Buhangin. Pero, Sa gilid. ito sa gilid meron na. Pati nung nagpalipad ka ng drone, di ba? Hindi sa kabila, meron na Dito, Ayan, ito pala, mas malapit yung accommodation kung dito kayo sa dulo. Nasa dagat agad. Tatalo na. Oo. Parang mas masarap mag-stay dito sa banda dito. Ito kasi ang lapit na sa mga establishment. Ito, ang ganda naman itong bahay na to, Nasa ibabaw talaga ng dagat. May kainan ata, bes. Ha? Okay, transient. Ito, ano yung pangalan ng transient, bes? Para just in case, magsi-search kayo, ito, Ito yung pangalan ng transient. Ang ganda ng location nito. Ayan. Salazar. Salazar. Ayan yung number. Tapos, may tindahan na dito, ang mas maganda rito sa lugar na to. I mean, kung gusto nyo yung malapit sa mga establishments, at saka medyo matao. Ayan, Meron na ditong mga cottages. Meron din mga tindahan. Dito pala. Yung sa atin naman, yung accommodation naman natin, doon sa mga gusto ng tahimik. Yung nature na nature. Puro tindahan. Ito yung mga walangat sa Agoda, kaya wala tayong makita. Ito, tignan nyo naman, Ilalim nyo dagat agad. Nanay Rosie, Beach House. Oo. Tara. Lakad lang tayo. Explore natin itong paligid ng Masasa Beach. Ito yung Nanay Rosie Beach House. Ito mismo yung Nanay Rosie. Ito yung mga accommodation niya. Ayan. Tapos beachfront na beachfront din yan. Pero mas maganda yung beach talaga doon sa Masasa. Kumbaga, yung beachfront niya, hindi na siya ganun kaganda yung dito. Lalo na kapag high tide. Unlike doon sa Masasa Beach, ayan, yun nandoon. Ang ganda talaga. Ay, dito wala na rito mga accommodation. Yung mga dinaanan namin dito. Puros talaga siya accommodation. Para kaming pumasok na community ng mga accommodation. Sa ibaba lang yan ng bundok, So yung actually maganda dito sa sa Masasa, Feel na feel mo yung nature. Para kang sa Virgin Island, ganun. Parang hindi pa uso yung civilization. Ang sarap lang. Feel na feel mo pa yung nature. At saka alam nyo, dito sa Masasa, first time ko nakakita ng uwak sa Pilipinas. Hindi Hindi ka. kalapati dito, puro uwak. Ay, oo nga pala. Kasi kanina hinahabol yung drone mo. Uwak yun yan dito. Oo. Mga 15 minutes walk. Sabi ng mga locals, 10 minutes, pero hindi. Mga 15. Pag kami kasi chika ng chika. Dito daw kasi mas kita yung sunset. Kaya nga, very Diniwid nga siya, bes. Yung nasa rock formation.
Ay, oo nga. Kasi nga, natakpan nga kasi yung sunset. So tayo, makikita natin siya dito. Ay, grabe, dito dito. Heto na. O nga, ganda. Grabe, sobrang nakakasilaw. Pwede mag-swimming dito ng tanong sa mga... Oo. Kaya pala siya tinawag na ano, Alam ba tayo? Lagoon Bay. Kasi ito nga, para ka lang nasa lagoon. Ang baba ng tubig dito, ang babaw, I mean. Ito pa, oh. Meron pa dun sa kabila. O, tingnan pa natin dun sa kabila. Bye-bye! Ito, oh. Ay, ito talaga. Lagoon na lagoon talaga to. Tapos parang nag-create pa siya dito ng beach. Oo nga, ang sarap dito. Ang linaw ng tubig. Ay, naku. Best, nakakita na ako ng ano natin, pwesto natin. Ayun, no, sa malilim doon. Ganda. Ay, dito, hindi pwedeng hindi tayo magmimingming. Sure yan, magsiswimming tayo. Ay, ganda. Iconic! Dito, bes! Magtago muna tayo dito sa malaking batong to. Ganda! Ayan o. Yan ang view. Ang ganda! Sa mga pinuntahan natin, sorry ano na, ito yung ano, mas malapit sa Boracay, no? Mas malapit siya sa Boracay. Photoshoot na tayo. Ay, bigyan dumami yung tao. Oh. Ito kasi talaga yung kilalang photo spot dito. Dito tayo mamaya after mag-photoshoot. Paano tayo rito bababa, bes? Tatalon tayo. Ang ganda dyan. Or kung hindi man tayo dyan makababa, kahit dito na lang. Ito kasi madali dito sa side na to. Ay, tingnan sa ilalim. Grabe. Tapos sa hakbang ka dito. Eto, if ever dito na lang tayo. Meron tayo dyang mini beach. Ganda. Para makapunta sa magandang beach. Kailangan umeffort. Ayan, oh. Ito kasi talaga maganda. Ang ganda, best. Promise. Dali ka dito. Oo. Picturean mo na kita dyan habang nandito pa ako. Ang ganda, oh. Ang ganda niya. Grabe. And sa isang iglap, nagkaroon tayo ng ating private beach. O, diba? Solong-solo natin. Ligo lang tayo. Tapos dito parang meron pa dito okay. Ang ganda ng tubig, no? Ang linaw. Ano, yung cellphone ko ba? Baka mabilulubog ko yung cellphone ko ba? Wala ka cellphone. Wala. Sarap, ang dami Ganda. ng tubig. O baka makatsyempo tayo dito ng pawikan. Ay, ano? Solong-solo natin. Ganda. We love Masasa Beach. Wala pa tayo sa Masasa. Nasa kabilang part nga pala tayo. Mamaya, babalik tayo sa Masasa Beach. Pagkatapos ng sunset. Ayun sila. Yung iba nag-aano doon, nagpipicture sa taas. Tayo, nandito tayo sa baba. Ito lang muna yung ganap natin. Habang hinihintay natin ang sunset! Sabi, basta enjoy pa natin dito kaysa doon sa Masasabi. Sa bagay kanina naman kasi mainit pa doon sa Masasabi. So basta kapag nag-sunset, balik tayo doon. Hanggang 6:30 tayo.
are back here at Masasa Beach. Yes. Nakakita kasi 'di ba puro ano 'yun accommodation. Nakita namin nagbibideo na sila. Nag-iihaw na sila. Nag-iihaw na. Nagpe-prepare na sila for dinner. Sana Kapag ka-grupo kayo, sobrang Ang saya, mai-enjoy no? nyo siya. Tapos yun nga yung meron kayong baon or family. Kasi ano masarap magluto ng ganun eh. Oo. Pero kung dalawa lang kasi kayo, medyo ano pa. Pero dito just in case may nakita kami mga frozen goods. For example, yung tocino, hot dogs. So pwede naman kasing magluto sa accommodation. Ito na yung Masasa Beach. Actually, sabi ko nga kay Enzo, parang baka pag sinabi ko na namang one of the best, ma-imbierno na kayo sa amin. Eh, okay naman yun. One of the best naman. Kasi nga, best is The best is yet to come. Yun din talaga, kapag ka talaga nagsimula na tayo mag-explore sa Pilipinas, ang dami pa pala talaga nating hindi napupuntahan na maganda naman. Ito Batangas lang to. Ang ganda talaga. Again, pwede kayo mag-trekking, may mga umaakyat sa bundok. Ano yung mag-asawang bato, di ba meron? So tayo, hindi na yun. Pero kung bet nyo, grabe ang ganda. Kulang-kulang 30 minutes na lang. Ano kaya, may pipito kaya kapag ka ganun? Mga 20 minutes na lang, 6:30 na. So kung totoong bawal na dito, nakakabitin din, no? Ay, malulungkot. Ang dami malulungkot kasi ang daming tao dito sa part na to. And today is Saturday ha. Yung dami ng tao niya, for us, parang konti pa to. Hindi ito yung dami ng taong in-expect natin. Yes, sa Saturday. kasi talagang nakikita talaga namin sa, yun nga, siguro nga yung mga reels na nakikita kasi namin nung Holy Week pa or nung peak season talaga. Ganda. Naku, mag-visit na rin kayo dito sa Masasa Beach. And spend kayo at least a night para mas ma-enjoy nyo siya. Kasi kung ano siya, balikan, parang sa sobrang tagtag nyo sa biyahe, baka hindi nyo rin siya ma-enjoy. Baka borlogs kayo. At saka yung ganitong oras kasi maganda. Actually, yung ganitong oras maganda dito. So, hindi nyo ito maabutan kapag ka magde-day tour lang kayo. Thank you po. Ayan, ay, mga abibis, oh. Ang saya. Tara, hanap na ulit tayo ng makakainan. Kasi, hindi na tayo kakain sa accommodation natin pag uwi. Tara. So, ayan ang kaganapan dito sa Masasa Beach. This time, meron pang tinda. Ito yung siomai rice. 6 pieces, 450. Kapag ka siomai rice, 75 pesos. Hanggang ano oras po kayo, te? Hanggang 6:30 lang din sila. Kasi hanggang 6:30 nga lang dito. Ito, meron din mga cup noodles. O, meron pa din ditong mais konyelo tsaka saging konyelo. Milk tea. Kapag ka 6:30 po, palalabasin na po lahat ng tao. Ay, may nagwawang. Hintayin natin yung wangwang. Hindi naman. Hintayin natin. Ito na yung siomai rice natin. 70 pesos. Tapos pwede na daw tayong maupo, sabi ni ate dito. Hintayin natin yung wangwang. Tapos yun na beso, may penoy balot. Bili tayo. Food trip. Ayan o. Penoy balot. Chicharon. O, ayan, enjoy na lang muna natin yung food natin kasi baka magwangwang pa. Bigla tayong lumabas. Magsitakbuhan Yes. tayo. So yun yung maganda dito. Actually, pakiramdam namin ni Enzo para lang, yun nga, sorry para kami nagbabahay-bahay. Yung talagang picnic na picnic yung dating. So kung grupo talaga kayo, again, or family, mas ma-enjoy Ma-enjoy nyo siya. talaga, oo. Kasi talagang ultimate vacation At to. saka usually, di ba pag grupo, di ba ang lakas ng asara? Yes. Ganun. It's 6:32 p.m. Walang wangwang. Hinaabangan namin yung wangwang. Pero, nagkusa na yung mga tao. Kusa ng mga umahon. Nag-uwian na. So ngayon naman nagsama natin, ano na tayo, lakad na tayo dun sa, sinasabi ko yung parang pilapi. Lahat naman ngayon pauwi na. Diba? Sabay-sabay yung uwian. Nakakatuwa.
Nakakaaliw tong experience. For us lang ha, mas magandang ma-experience nyo siya ng overnight. Ayan, oh. Diba? Lahat tayo pauwi na. Paakyat na tayo sa kanya-kanya nating transient. Meron pa ako nakikita kasi nandun na sila sa taas. So, hindi na tayo doon nakarating. At least tayo dito lang tayo sa baba. Ang dami. Tama lang din naman, oh. May habal pa rin para. Oh. Tsaka tama lang din kasi baka madilim na kapag ka beyond 6:30 p.m. Wala kasing ilaw. Hello! So, okay na lang din. Ganda, no? Nakakatawa experience natin. Parang biglang huminto yung life natin ng kaunting-kaunti. Oo, nag-mellow tayo. Tignan nyo yung iba, nagkakaiwahiwalay na meron ng dumaan doon sa Pilapil. Kasi, yung transient nila nandoon sa kabila. Eto tayo, dito naman tayo. Nagkakahiwa-hiwalay na. Para tayo magkakaklase na nag-uwian. Sa kanya-kanyang bahay. Yes, hiwa-hiwalay na. Ang saya. Nakikinikinit ako na mamayang gabi, Battle of the Video okay na to. Lahat yan magbibideo okay na. Battle of the Singers. Yes. Kasi wala nang ganap sa gabi. Ang daming turista. So for sure, ginuman na yan. Pero ang alam namin hanggang 10 p.m. lang. So siguro naman, naipakita na namin sa inyo kung maganda ba talaga yung Masasa Beach. Kayo na yung humusga. Kasi ayan na, nakita nyo na mismo. Kung pakiramdam nyo hindi masyado, ay ayan na talaga yun mismo. Wala na kayong magagawa. And yung experience talaga namin, kung experience yung pag-uusapan, kami, nag-enjoy kami. Parang pakiramdam nga namin, nagbabahay-bahay. Parang, hindi ganun. Para palang umuwi tayo sa probinsya. Ganun yung dating natin. Yung alam nyo yun, yung may mga nakamotor na nagtitinda, naglalako. Yes. So yan. So for us, worth it yung pagpunta dito sa Masasa Beach. Basta guys, pagdating sa accommodation, hindi po pwede dito yung maselan. Yes, kasi ganun talaga. Lalo na kung meron kayong makakasabay, meron kayong makakasama sa bahay, tapos sa CR. mag-aantay. Unless yung buong bahay talaga yung upahan aarkilahan nyo. ninyo. Kahit yung day tour kayo, meron naman ditong mga public toilet kung saan pwede din kayo mag-shower. And then ang konti din ng choices pagdating sa pagkain. Pero the rest, for us, bet na bet namin yung experience natin dito. And with that, magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!